Eto nga't may panibagong modus na naman kung paano makakapang-scam or makakapag-hack ang mga kawatan gamit ang ating mga online banking account. Eto nga si kabayan ay nagbahagi ng kanya naging karanasan kung saan medyo kaiba nga ito sa mga pangkaraniwang nababalitaan natin o napapanood natin sa social media kung saan ay nahack nga ang kanilang mga pera sa kanilang mga video account or other bank account. Ito nga ang sitwasyon ni kabayan ay nakareceive siya ng notification na may ibang ang taong nag-a-access or sumusubok na mag-access sa kanyang video account. What? Nang i-click niya yung email, may nakita pa nga siya sa email na natanggap niya na mukha talagang legit kung saan nakalagay nga rito yung delete device. So kung iisipin natin, alam na ng mga scammer or hacker yung instinct ng tao right after makareceive sila ng ganitong notification. Sa taong magpapanik or hindi mag-iisip, automatic yan, i-click ng mga tao ay delete device. So pag-click natin ang delete device na yan, automatic na yan magsesend ng OTP or doon sa mismong device na nagtatry mag-access ng video account. At yun, boom, maa-access na nila ang inyong mga online banking. Kaya mag-iingat tayo sa ganitong klaseng mga modus. At para nga mas lalo natin maintindihan at malaman natin kung ano ba ang naging istorya sa likod ng panghahak na ito dito sa account ni kabayan, panoorin natin ang video ito. Guys, muntik na akong ma-scam. Grabe talaga. Grabe na mga scammer ngayon, be. Walong ko talaga. May nag-email sa akin. Wala siyang private email address. Ang nakalagay sa subject, BDO notice. So, nag-email siya, "Hello, we've detected a new device logging into your BDO PayPal account." So, kailan siya nagla-login? Kahapon pa. October 6. Mga mag-alas 4. Tapos, ang type ng cellphone is Vivo Y53s, Android. Saan location? Talisayan, Misamis Oriental. So, pag naka-receive ka ng ganyan, ito based on my own experience, I don't know kung legit to sa inyo or nagaganon sila. Ngayon, matataranta ka, bakit may nag-open? Delete device. Pag nag-delete mo yung device, pupunta siya sa online banking keme mo. I-open mo yung online banking, tapos pagka keme nun, may mag-send ng OTP. Guys, this is for awareness, no? If ever magyari sa inyo. Mag-send na ako ng OTP, hindi nag-pursue, kasi hindi sila nagbigay ng OTP. Wala akong na-receive na OTP. Yung they are asking for OTP, nung na-resend ko, siguro mga nakatatlong resend ako, wala naman nag-chat or wala naman nag-text sa cellphone ko. No? Meron pa dun, try other method. Wala. Ngayon, kinakabahan ako. Kasi nanganganib yung 2.5 ko eh. So, tumawag ako sa hotline ng BDO. "Hello, this is Doc Mikey. May bumubukas ng account ko, nanganganib ang 2.5 ko, ma'am." Be, malaman-laman ko, ano po yung babi pa hinaan niya. Pakibigay po yung inyong card number and validation, no? Full name at birthday. So, tinignan. "Ay, hello po, Doc. Wala naman pong nag-open ng account nyo. Meron ho ba kayong pinindot na link dyan sa sinend na email? Hindi po kami nagbibigay ng email na ganyan." "Meron, ma'am. Delete device." Ayan ho. Nakalagay delete device. Pinindot ko. "Ay, naku po, ma'am. Ay, naku po, Doc. Hindi po kami wala pong nag-open ng account nyo kahapon." Ha? So, tama yung address, BDO Corporate Center, kasi nakita ko yan sa hotline eh. 7899 Makati Avenue, Makati City. Guys, mukha talaga siyang legit. Kakaloka talaga. Buti na lang, hindi ko pinersu. Hindi ko kineme. Hindi nag-send ng OTP. Ngayon, sabi niya, kung may hesitations kayo, Doc, pwede naman i-close natin yung account nyo, yung online banking nyo. So, ayan. Di ko na kasi nandiyan yung email ad ko tsaka yung reference number. Dinilit na nila yung online banking ko. Magre-register naman ako, magsa-sign up na naman ako ng panibago. So guys, this is for
Awareness ba para hindi manganib ang 2.5 na laman ng bangko ninyo? 2,500 lang naman yung pinag-uusapan dito. What if nag-pursue yung OTP na after niyang i-click yung delete device tapos na-send nga dun sa account na nagtatry mag-access to sa kanyang online banking account, ay siguradong malilimas nga ang laman ng bank account nitong si kabayan. So sa ating mga kababayan, lalo-lalo na kung naglalagay tayo ng maraming pera sa ating mga bank account, maging matalino tayo or kung hindi tayo sigurado sa mga nare-receive nating email, mas maganda po na makipag-coordinate tayo or itawag natin agad ito sa mga customer service ng ating mga bangko para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng panloloko. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.